A blessed, blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ulit ay narito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan, ang ating morning devotion. At sa ating pagpapatuloy nitong ating gawain sa umagang ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa oras na ito, sa napakagandang umaga na ito, sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa pagkakataon Panginoon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Ama, patuloy mo po nawa kaming samahan sa gawain ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. Gabayan mo rin, Panginoon, ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito. At tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na lumago sa pananampalataya at patuloy na maramdaman ang iyong presensya, Panginoon, saang dako man kami pumaroon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman at patuloy na may mga pinagdaraan ng mga suliranin, Panginoon. Ikaw po nawa ang dumako sa kanilang sitwasyon sa mga oras na ito. Haplusin mo po ang kanilang mga pakiramdam at tulungan mo na gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. At gayon din, Ama, tulungan mo rin na mapagtagumpayan nila ang lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At Ama, linisin mo rin ang aming puso at isipan at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. We are now sa ating day 2 nitong ating week 1, no? Kahapon discuss natin yung yung introduction ng ating topic, which is leadership in action. Ayan. So narito tayo, no? Ang week nandito tayo sa week 1, day 2, no? Okay. So again, ulitin ko yung ating topic for this week, the heart of a leader. Okay. This morning, ang ating pag-uusapan, no, ay ang tungkol sa ating puso. Ayan. Ang ating paglilingkod, no. Ang title nitong ating day 2 is the integrity audit, o suriin ang puso sa likod ng camera. Ayan. At ang ating Bible verse ay matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 9. Iayos ko lang yan. So, dito sa Kawikaan 9, no? Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 9, ito po ang sinasabi. Ang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng ligtas, ngunit ang lumalakad sa likong daan ay malalantad. Ayan. Basa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Siyempre, nais nating lumakad doon sa tamang daan, doon sa ligtas. Diba? Kaya dapat lumakad tayo ng may katapatan sa harap ng ating Panginoong Diyos. No? Huwag tayong lumakad doon sa likong daan kung saan tayo ay mapapahamak, no? Kung saan tayo ay malalantad doon sa kalikuan, no, na nagagawa natin. So pilitin natin, no, na doon tayo sa tama at matuwid na daan. Etong kumusta po ba ang inyong paggising ngayong umagang ito? So dito sa ating morning devotion, no, the morning wake up. Sa panahon natin ngayon, no, na uso ang social media, napakadaling magmukhang magaling na leader. Yan, tandaan natin, no? Konting edit lang ng picture, ginagawa ko yan. No? Magandang caption, ginagawa ko rin yan. O kaya, ang kapansin-pansing post. So, pwede ka nang hangaan ng marami. No? Pero, no, kahit ginagawa ko yan, no, gusto kong
ituro ito sa bawat isa sa atin, no? Sobrang daling pekein ng public image. Yan. Pwede nating gawin yan, no? Pero ako naman, hindi ko naman pinipeke yung public image ko. Pinagaganda ko lang kasi artist ako. Binibigyan ko lang ng magandang presentation. Dahil syempre, meron kang image na gusto mong i-project, which is true, no? Na ayaw mo namang magmukhang pangit sa harapan ng marami. Ayaw mo namang, kumbaga kung maaari, gusto mong maging maayos or maganda yung tingin sa iyo, di ba? Pero, dito kasi sa ating mundo, may takbo, no? Dito sa ating mundo na dapat tayong mga Kristiyano matuto tayong maging aware dito sa ganitong klase, no, na takbo ng mundo. Kaya naman ang tawag, no, ng mundo sa atin sa ganito, no, ay yung pag-focus na kung saan nakalabas o nakikilala o nakikita, no, yung panglabas na anyo. Ganyan yung nagiging tawag ng mundo, no, yung parang ano bang tawag doon, dito sa panahon natin yung image, yung selfie o ano, magpakita ka ng iyong kasikatan, yung mga ganyan, ano, yan ang takbo dito sa mundo. Pero para sa Diyos, ang tunay na leadership in action ay nagsisimula kung sino, no? Kung sino ka kapag walang ilaw, kapag walang kamera, kapag walang nakatingin, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Yan yung image talaga natin, no? Sa paningin ng ating Panginoong Diyos. In short, it is all about integrity. Yan. So dapat tayong mga Kristiyano, no, aware tayo, no, na hindi lang tayo dapat maganda sa harap ng camera. Dapat maganda yung kalooban natin, yung puso natin dapat ina-align natin sa nais ng Panginoong Diyos. Yun yung pinaka-importante, no. Ang hirap naman na nagpupuri ka, no, pero sa damdamin mo pala meron ka palang itinatagong hindi magandang ugali o hindi magandang damdamin sa kapwa mo or hindi magandang isipan. Yan. So ang salitang integrity ay galing sa salitang integer na ang ibig sabihin ay buo o hindi nahahati. Parang sa math to, di ba? Integer, buo o hindi nahahati. Ang isang godly leader ay may buong pagkatao. Kung ano siya sa harap ng maraming tao, ganun din siya sa loob ng kanyang kwarto. Kung paano niya kakausapin o paano niya kinakausap yung kanyang boss o yung pastor, ganun din siya ganun din niya itatrato yung mga taong mabababa sa kanya o kaya nakakasalamuha niya o mga kaopisina niya o kaya yung mga taong mababa, no, sa o nasasakupan niya. So dapat parehas, no? Kung halimbawa magalang ka sa taong nasa politiko, ayan, magalang ka sa mga taong sikat, ayan. Tapos dito sa mga taong lagi mong nakakasalumuha, kung itrato mo ay minamaliit mo o kaya hindi mo pinapansin. So hindi 'yun, no? Hindi 'yun yung totoong mukha, hindi mo pinapakita yung totoong anyo mo. Nagpapaganda ka lang, pinipili mo lang, no, kung kanino ka dapat magmukhang maganda. Yan. So hindi 'yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tignan natin, no, si Daniel, no, si Prophet Daniel sa Bible. Nang magplano ang mga kaaway niya, napabagsakin siya, wala siyang mahanap na butas o walang mahanap na butas, no? Walang mahanap na butas sa kanya o anomalya, no, sa buhay niya dahil siya ang tapat
at may integridad. Yan. Mababasa natin yan sa aklat ng Daniel chapter 6 verse 4. Ang lakas ng public leadership ni Daniel ay nanggagaling sa kanyang private devotion kay Lord, no? Tuwing umaga siya ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos. So, katulad nitong ating ginagawa, no? Syempre, bago tayo nag-morning devotion ngayon, pagkagising natin ng umaga, dapat nananalangin na tayo, no? Dapat nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa buong magdamag na pag-iingat niya at lalo't higit, humingi tayo ng gabay niya sa lahat ng ating gagawin sa araw na ito. In that way, pati yung ating damdamin, no, yung ating isipan, na ihahanda, na itutuwid din, na ipapakita kung talagang mahal natin si Lord, kahit hindi dito sa online, no, kahit walang camera, kahit walang social media, nakikita yung pagtulong natin, yung pagiging madasalin natin, yung paglapit natin sa ating Panginoong Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Ayan. So, if we want our leadership to be secure and lasting, hindi natin pwedeng i-compromise ang ating mga tagong-gawi. Ayan. Ang pagising natin sa umaga para hanapin ang Lord ay ang pinakamagandang paraan para i-audit o suriin natin yung ating puso. Dito natin hinahayaan ang Diyos na linisin yung ating yung sulok, no, ng ating puso, yung sulok ng ating buhay, no? Kung tayo ba ay namumuhay sa dilim o sa liwanag. Pero siyempre, no, sana tayo ay laging nasa liwanag. So, tandaan natin, no, merong tinatawag na the private audit. Yan ang ating in action challenge ngayong umagang ito dito sa ating leadership in action. Yung private audit, i-audit natin yung ating sarili. Ngayong umaga, bago ka sumabak sa ingay ng mundo, maglaan ka ng tatlo o hanggang 5 minuto para maging tapat sa sarili mo at sa Lord. Suriin mo ang iyong mga private habits. Ayan, itanong mo sa sarili mo, mayroon bang mga bagay sa cellphone ko? Tama yan. Sa computer ko? O sa paraan ng paghawak ko ng pera? O sa mga kwento ko na itinatago ko sa iba? Ayan. So, eto, suriin natin yung ating damdamin. Minsan, pagka sinuri natin yung ating damdamin at meron tayong nakita na alam natin na mali, ang way natin dyan ay ilapit na natin agad sa Panginoong Diyos. Baguhin niya tayo, linisin niya tayo, at gawin niya tayong pure, gawin niya tayong karapat-dapat sa kanyang paningin, na alam natin, no, na mas mahalaga ang papuri ng ating Panginoong Diyos kaysa sa papuri ng mga tao sa kapaligiran. Ayan. Ako naman, no, sa akin, etong in action challenge na ito, no, totoo na dapat maging maingat tayo sa ating sinasabi, sa ating ginagawa, pero mas importante, no, na sa ating puso mas lalo tayong maging maingat, sa ating isip lalo na, no, mas lalo tayong maging maingat kasi walang nakakasala niyan. Kumbaga pagka nagpicture ka at may nakitang mali, no, meron kang maririnig na comment, meron kang mababasang comment, merong taong pwedeng sumaway sa iyo, pero yung isip natin, no, walang nakakakita niyan, walang nakakasuri. Kaya dapat pilitin natin na sa ating puso muna, sa ating isip muna, tayo ay tapat at malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And then, yung mga susunod na nagagawin natin, no, it follows. Yun. Kasi kung ganun tayo kaingat sa ating damdamin, sa ating isipan, no, magiging maingat din tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating pagpo-post, sa ating pagko-comment, sa ating pananalita, sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa.
Ayan, sa ating kung papaano natin tinatrato, no, yung mga tao sa ating paligid, kung papaano natin inaalagaan, no, yung mga nasasakupan natin, no, sa mga magulang, kung papaano natin tinitrain or paano natin ginagabayan yung ating mga anak. Ayan. So, minsan, syempre, sa social media, marami kang paraan para maging maganda. Minsan, pwede mong i-edit, takpan, pwede mong baguhin ang angulo, no? Lalo na ngayon, may AI, no? Pwede mong paayos kay AI. Pero, no, yung katotohanan pa rin, no, yun pa rin yung nakikita ng ating Panginoong Diyos, no, yung real na nangyayari. At wala tayong important na audience, walang pinaka-importanting audience sa ating buhay kundi ang ating Panginoong Diyos. At walang pinakamagandang approval na pwede nating makuha kundi yung approval na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ayan, kaya napaka-importante, no, sa ating buhay itong ating the private audit, no, yung i-audit natin yung ating sarili, hindi lamang sa umagang to, no, sana sa araw-araw i-audit natin, i-check natin, suriin natin, no, yung ating ginagawa, yung ating habits. Ayan, so additional, no, the action, kung mayroong bagay, no, na dapat tayong aminin natin kay Lord ngayon, no, at i-commit natin na gumawa tayo ng tamang hakbang para baguhin natin, no, o para maayos natin kung meron tayong mali, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos at pilitin natin, no, na tayo ay maging tuwid sa kanyang harapan. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin, no? At parang connected din to dun sa ating naging topic last month, no? Kasi para maging kingdom influencer yung ating mga kabataan, 'di ba, kailangan din suriin natin yung ating sarili, ano, magkaroon tayo ng magandang hindi lamang yung approval ng mga taong nanonood o yung magandang play, no, na ano ba yun, yung pasikat play ang ibibigay natin, no. Kailangan marunong tayong makisama, marunong tayo ng teamwork, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong umalalay, no, at magpakita ng magandang impluwensya. Ayan. So, connected pala, no? Ayan. So, yung youth in action and leadership in action halos connected, no? Pero, ito yung wala doon, no? Yung private audit. I-check natin every day yung ating puso, yung ating isip, kung ito ay align at tuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. So, muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tomorrow po ay meron tayong dalawang topic na i-discuss, yung ating day 3 and 4. Ayan, isasabay natin kasi ito ay tama ba ako? Day 3 and 4. Ayan. So muli, no, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago tayo magtapos, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong paggabay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming natutunan, Panginoon. Ang kahalagahan ng kami ay lumakad ng tuwid sa iyong harapan at huwag kami, Panginoon, na gumawa ng mali. At tulungan mo, Panginoon, na sa harap man ng maraming tao o sa panahon man na kami ay mag-isa lamang at walang nakakakita sa amin, tulungan mo, Panginoon, na laging maging mabuti kami sa iyong paningin, na laging magawa namin kung anong mabuti at tama, at lalo't higit sa aming puso, sa aming pag-iisip, dahil ito ay hindi nakikita ng kahit sino, pero ikaw, Panginoon, nakikita mo ang nilalaman ng aming puso at ng aming isip. Tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming maging
mabuti at karapat-dapat sa iyong harapan. At Ama, gawin mo rin kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, a blessed morning po sa ating lahat, and see you tomorrow sa ating day 2 and 3. Day 3 and 4. Ayan, mali-mali. No? At later sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Sister Kathleen. To God be all the glory. Take care. God bless.